Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang paglalakad ng isang OFW na buong tapang na hinarap ang mga pagsubok sa lupain ng mga banyaga. Siya ay si Emmy. Nang mawala ng trabaho si tatay dahil sa kanyang sakit na tuberculosis, maagang naiatang sa aking balikat ang responsibilidad bilang breadwinner ng pamilya, lalo na at ako ang panganay. Wala akong ibang naisip noon para mas madali kong maiahon ang aking pamilya sa kahirapan, kundi ang magtrabaho sa abroad. Lingid sa aking kaalaman, hindi pala ganong kadali ang magtrabaho at mabuhay sa ibang bansa. Ate, kapag naroon ka na, ibili mo ko ng bagong sapatos, ha? Oo. Mura lang daw sa Amerika mga original na sapatos kaysa rito sa atin, Nako, hindi pa nga nakakatungtong sa Amerikang ate mo. Sapatos na kaagad yung iniisip mo, Patrick. Para lang huwag makalimutan ni ate, Nay. Oo, bibili kita. Gusto mo 3 sapatos pampapadala ko sa'yo dito taon-taon. Hindi ko tatanggihan yan. Oh, kayo naman, tay. Anong gusto nyo? Wala akong ibang gusto kundi maging ligtas ka roon, anak, sa pupuntahan mo. Lalo na at dayuhan ka roon. At wala kang mga kakilala, siyempre. Wala ka roong kamag-anak na maaari mong lapitan kung may kailangan ka. Kung pwede nga lang na dito ka na lang magtrabaho. Kaya lang, ayaw mo naman dito sa atin. Hindi naman sa ayaw, Nay. Kaya lang, mabuti ko si Patrick lang yung nag-aaral. May 4 pa kaming mga kapatid. At saka, mas mataas ang sweldo sa ibang bansa. Basta, anak, Po. lagi kang mag-iingat, ha? Opo, tay. Huwag kayong mag-alala. Kayang-kaya ko to. Hindi ako magpupursiging makarating ng ibang bansa kung wala akong determinasyon. Pangako, ako ang mag-aahon sa atin sa kahirapan. Magpapatayo tayo ng bagong bahay para kapag may bagyo, hindi na tayo natatakot na baka matanggalan pa tayo ng bubong. Tapos, dapat magkaroon ng negosyo ang inay. Para kahit dito ka lang sa bahay, Nay, may kita ka. Yung mga kapatid ko, gusto ko makapag-aral sila sa maayos na eskwelahan. Sa sinasabi mong yan, parang doon ka na magtatrabaho habang buhay. Nay. Anak, itong tandaan mo. Hindi kami naghahangad ng marangyang pamumuhay. Mas mainam pa rin na magkakasama tayo. Kaya kung gusto mong umuwi na rito pagkatapos ng 1 o 2 taon, umuwi ka na. Kumusta ang first day mo sa trabaho? Ay, grabe. Nakakapagod. Kahit 4 na oras na lang yung shift natin, ako nangalay agad yung balikat ko. Napakarami palang customer sa restaurant na ito. Nasa Florida tayo. Palagi maraming mga nagpupunta sa beach, kaya maraming tao. Maiidlip lang ako ng ilang minuto. Oh, nagdo-double job ka ba? Oo, sayang. Wala naman akong ibang gagawin pagkatapos ng shift natin. Saan ka mamaya? Doon sa bar, malapit dito. Dishwasher. Wow, bilib din ako sa'yo. Ikaw? Caregiver ako sa hapon. May inaalagaan ako matanda. Matagal ka na rito? Oo, 5 taon na. Uy, ang galing mo naman. Ako kaya? Tatagal din kaya ako ng ganyan? Katagal? Ang payo ko lang sa'yo, huwag kang magpapabuntis. Uy, grabe ka. Bakit? Uy, totoo yung sinasabi ko sa'yo, ha? Marami na akong ganyan nakatrabaho dito. Nakipag one night stand, nabuntis. Syempre, hindi naman sila pwede magtrabaho. Anong gagawin? Di uuwi sa Pinas. Hindi mangyayari sa akin yan. Dahil kailangan ko magsikap kasi maraming umaasa sa akin sa Pinas. Patrick, Oh. sabihin mo sa ate mo, salamat sa padala niyang pera. Tapos dito sa package na kararating lang. Nasabi ko na, Nay. Kanina pa ako nag-message sa kanya.
Busy yata yun eh. O baka tulog. Gabi sa kanila ngayon eh. Oy, yan binibigay sa yung allowance ng ate mo, ha? Huwag mong wawaldasin. Malihintikan ka sa akin. Pinagpapaguran niya ng ate mo sa ibang bansa. Ayan ka na naman, Nay eh. Grabe ka naman sa akin. Pinaalalahanan lang kita. Huwag naman paulit-ulit. Alam ko naman na hindi madali ang buhay doon ni ate. Ay, mabuti naman, alam mo. Ay, siya nga pala. Ibili mo ng gamot ng tatay mo. Oh, sige po. Huwag ka nang tatambay sa mga barkada mo, ha? Nay, Oh, naisip ko lang. Mas maganda siguro kung makakapag-asawa si ate ng Amerikano doon, no? ano? Tapos, ipipetisyon na tayo. Tapos, doon na tayo sa Amerika titira. Nay, makakita tayo ng snow. Aling ko, ang lamig Yan. doon, Nay, ang lamig. Puro ka ilusyon. Sige na nga, lumakad ka na nga. Amy, tapos na shift mo? Oo, Rod. O, ikaw? Mamaya pa. Uwi na ako eh. Teka na. Bakit? Nakikita mo yung Amerikanong yun? Oh, Yun o, yung nakaupo sa may pinto na naka-leather jacket. o bakit? Gusto mo, pakilala kita. Ano? Ba't mo naman ako mapakilala doon? Regular customer namin yan dito. Kanina pagpasok mo, sinusundan ka ng tingin, tapos tinanong ako kung sino ka raw. Ay, yoko nga. Sige na, pakikilala lang naman kita eh. Malay mo, maging magkaibigan kayo. Uy, ilang araw ka na nagsusuka. Oo nga. May sakit ka ba? Ewan ko, di ko alam. Di ko nga maintindihan yung sarili ko. Madalas nga akong mahilo eh. Baka ka akong low blood ako, kaya... Ayun, tsaka madalas din akong puyat. Balita ko may boyfriend ka raw na kano. Oh, fling-fling lang yun. Pero, nagsisex kayo. Wow, Ano? Nagsisex nga kayo. isang beses lang naman. Isa. Sigurado ka. Bakit ba? Hindi kaya buntis ka? Ano? Sabi ko na kasi sa'yo eh. Binalaan na kita. Pa, anong gagawin ko? Ewan ko sa'yo. Hindi ako pwedeng umuwi sa amin ng ganito. Siguradong magiging kahihiyan ako sa pamilya. Ay, nako, Emmy. Tama ka. Dapat sinunod ko yung payo mo. Huli na para magsisi. Kasi naman ang tanga-tanga ko. Ang tanga-tanga ko! Kapanganak mo pa lang, magtatrabaho ka na agad? Rod, magugutom kami kapag tumigil ako magtrabaho. Bilib din talaga ako sa'yo. Nagtrabaho ka hanggang 6 na buwan na ang tiyan mo. Buti na lang ang liit mo magbuntis kaya hindi halata. Tapos ngayon, 1 buwan pa lang pagkatapos mo manganak, magtatrabaho ka na agad? Ilang buwan akong hindi nakapagpadala ng maayos sa amin kaya kailangan ko magdoble kayod. Uy, paano anak mo? Meron akong kinuha magbabantay. Pinay din. Tapos, ilan ang trabaho mo? Kahit ilan. Basta kaya pa ng katawan ko. Amy, Basta, hindi ako uuwi sa amin nang hindi ko natutupad ang pangako ko sa kanila. Na iaahon ko sila sa hirap. Oh, may bahay na tayo, ha? At ikaw naman, may negosyo ka na. Oh, may trabaho na rin si Patrick. Kaya na niyang tulungan ng kanyang ate na papag-aralin itong 4 pa, di ba? Isa pa yung pangatlo natin, gagraduate na rin na. O yun, 3 na lang ang mag-aaral. Wala pa bang planong umuwi si Emmy?
Ay, hindi ko alam. Wala namang sinasabi. At ako naman ay magaling na rin ako sa aking sakit, ha? Sabihin mo nga sa kanya, umuwi na rito. Sinasabi ko naman yan sa kanya. O, ano sabi? Hindi naman umiimik. Ay. Wala man akong ideya kung gaano kabigat ang trabaho niya roon. Pero alam ko na hindi madali ang buhay doon. Tamo, sasabihin ko kapag tumawag uli rito. Nay! Ah! Narito na si ate! Ah! Nariyan na! Oh! Ay! Nay! Anak! Ay, mano po. Naku! Tawag ka ng Diyos. Sabi ko na nga ba, Naku, salamat. iiyak na naman yung tatay mo. Miss na miss ko po kayo. Naku. Ate. Oh, Ate, ha? sino yung batang yan na kasama mo? Ah, Amerikana? Jillian? Jillian, come here. Oh, kiss your grannies. Lisa. Oh, Kausapin. sino itong napakagandang batang ito? Patrick, Oo nga, ate. bahala na. Anak ko po. Kausapin mo, Patrick. Hindi na tayo ito. Tulog na ang apo ko. Nako, hindi ko akalaing magkakaroon ako ng apong ganito. Nay, sorry. Patawarin niyo ako. Bakit ka humihingi ng tawad? Kasi naging mapusok ako. At inilihim ko sa inyong diskrasyada ako. Hindi ka disgrasyada. Huwag kang humingi ng tawad sa amin. Kami nga dapat ang humingi ng pasensya sa'yo. Alam naming labis kang nahirapan dahil sa amin. Ay, kanina, iniisip ko kung paano kang nabuhay doon na may inaalaga ang bata. Kung paano ka nagbuntis na walang pamilyang nag-aalaga sa'yo. Patawarin mo kami. Hindi ka man lang namin nadamayan sa panahong hirap na hirap ka. Ayos lang yun, Nay. Sinabi ko talaga sa sarili ko na hindi ako uuwi dito hanggat hindi ko natutupad lahat ng pinangako ko sa inyo. Salamat. Salamat sa lahat ng pagsasakripisyo mo, Emmy. Salamat. Kahit alam kong masakit na nangyari sa'yo doon, pero ituring nating biyaya ang anak mo, ang apo ko. Biyaya siya sa atin ng Diyos. Salamat. Salamat sa pangunawa, Nay. Maraming salamat sa 5 taong pagsasakripisyo para sa pamilya natin, Emmy. Magtatapos na ngayon sa elementarya ang anak ko at ikakasal na rin ako sa darating na buwan. Hindi ganun kadali yung mga pinagdaanan kong hirap pero nakayanan ko ang lahat dahil hindi ako sumuko. Sa mga nakikinig sa atin ngayon, napakadaling panghinaan ng loob kapag nahaharap tayo sa mga pagsubok. Pero palagi nating piliing lumaban at magpatuloy. Ika nga, quitters never win and winners never quit. Ako po si Emmy at ito ang aking buhay. Tulad ni Emmy, matutuhan sana nating lagpasan ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Hindi tayo magtatagumpay sa buhay kung tayo ay susuko. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, June Martin Ligaspi, Chiquit del Carmen Amor,
Junal Benamin, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Emmy. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.